Magbebenta kami ng gulay sa baba ha. Dito lang muna kayo. Hindi ako pwedeng lumabas. Ang bilin sa balita wag daw lalabas ng bahay. Pasensya na po ah. Hindi ko kasi ugali kumain ng gulay kahit bata pa lang ako. Napakasarap pag nakababad sa sariling dugo nila. Kaya talagang patok na patok ang mga gulay ko. Kita mo naman ang mga pataba ko, hindi ba? Kung mamarapatin niyo, Miss Clore, gusto ko sanang ikwento ang nangyari sa akin nitong panahon ng pandemic. Tandang-tanda ko pa, Marso yon. 4 na taon na ang nakalipas. Kagagaling lang namin ng mga barkada ko sa isang outing sa beach. Hindi namin alintana ang balita sa virus dahil sa ibang bansa naman ng mga kaganapan. O yon ang akala namin. Walang nakapigil sa amin na magbakasyon. Isang malaking pagkakamali na pinagsisihan ko sa huli. Hindi lang dahil na-stranded ako sa ibang lugar habang quarantine, kundi dahil sa isang di makakalimutang karanasan na dadalahin ko habang buhay. Ako si Sarah at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mikey, tingnan mo. Bakit kaya nagkakagulo dun? Tinapik ko ang aking kaibigan na abalang binubuksan ng phone niya. Matapos naming bumaba sa daungan ng mga barko, tinuro ko ang mga maiingay na pasahero sa pilahan ng tiket. Sige, teka lang. Huwag kang alis dito, Sarah, para di tayo magkawalaan. Ano ba? May signal ka ba? Wala pa rin nga eh. Tiningnan ko ulit ang phone ko. Natira kami ni Mikey mula sa grupo namin na pabalik ng Maynila. Sa ilang oras namin sa barko, hindi ko pa rin makontak ang parents ko. Mas nakakabahala pa dito. Bago kami sumakay ng barko ay may sinasabi si Mami na bagong balita tungkol sa COVID. Bahagyang nawala si Mikey sa paningin ko dahil napalitan ito ng mga taong nagtutulakan. Nagsisigawan na sila. Bigla akong hinablot ng aking kaibigan. Shit, Sarah. Quarantine. Buong Luzon sinarado. Ha? So paano? Sumakay na kaya tayo agad ng bus pa Maynila para makauwi na tayo? Yun na nga ang issue eh. May checkpoint na sa buong Luzon. Hindi na sila nagpapapasok. Walang pampublikong sasakyan ang pinapayagang magbiyahe. Kaya nagagalit nga yung mga pasahero eh. Kasabay ng panik naming magkaibigan, nagring ang cellphone ko. At sa bawat bitaw ng salita ng nanay ko tungkol sa naturang bagong mga patakaran, nanlamig ang buo kong katawan. Sarah, makinig kang mabuti ha. Pumunta kayo kay na Tia Hilda mo kung may bangka na pwedeng pumalaot. Bilisan nyo, unahan nyo na yung mga tao dyan. Ano ma? Kina Tia? Hindi ba magkaaway kayo? Baka naman kasi hindi kami tanggapin dun eh. Sarah, may pandemya. Sigurado akong isasantabi na muna niya yung alita namin. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante yung safety nyo ni Mikey. Pumunta na kayo dun ngayon para ligtas na kayo. Naaalala mo pa kung paano, di ba? Siguraduhin mong mag-iingat kayo. Pero bago ako makasagot, nagkakatulakan pa rin pasakay ng mga bangka. Tara na, Sarah. Bago pa magsimula yung gulo dito. Tuluyan nang naputol ang linya dahil sumakay na kami ng bangka papunta sa probinsya ng aking mga kamag-anak na mga nakatira sa bundok. Nang makadaong kami sa bayan, nagmadali kami ni Mikey humanap ng tricycle. Nakarating kami sa ibaba ng bundok bago magdilim. Wala ka pa rin signal? Wala pa nga rin eh. At duda ako na magkakaroon pa lalo na pag-akyat natin. Kumunot ang noo ni Mikey.
Tumula kami patungo sa bahay ng aking tiya. Nilagpasan namin ang mga bahay paakyat ng bundok. Tahimik ang lahat, maliban sa ilang mga aso ng mga kapitbahay na kumahol sa aming pagdaan. Tinahak pa namin ang daan paakyat hanggang makarating kami sa isa pang kapatagan. Sa kaliwa, matatagpuan ang mga kakahuyan at sa kanan, mga hilera ng bahay. May iilan ang sumilip mula sa kanilang mga bintana sa aming pagdaan. Pero walang nangahas kumausap sa amin. Kung tama yung memorya ko, dun pa sa dulo sila Tia Hilda. Bata pa kasi ako nung huling pumunta dito eh. Hindi naman ba magugulat si Tia kung bigla tayo dadating? Malamang, pero wala naman tayong choice eh. Hindi pa tayo makakabalik ng Maynila. Pero sabi mo kanina, magkaaway sila ng mami mo. Oo nga eh. Kasi simula nung mag-asawa si Tia Hilda, sabihin na lang natin na hindi sila nagkasundo dahil kay Tio Ramil. Medyo kakaiba kasi siya eh. Basta makikita mo. Maya-maya pa ay nakarating na kami sa dulo ng daanan. Nakahiwalay ang tahanan nila Tia Hilda sa ibang mga bahay. At tila ba kinakain na ito ng kalikasan. Hindi mo malalaman na may bahay pa makalagpas dito kung hindi mo tutuntunin ang kubo nila. Sarah, parang walang tao. Tignan mo, walang ilaw. Sigurado ka bang dito yon? Ha? Oo nga no. Pero alam ko, dito talaga eh. Binuksan ni Mikey ang flashlight ng kanyang cellphone at inilawan ang kahoy na bakuran. Tama naman eh. Naaalala ko pa nga yung gate na to. Tinulak ko ang kahoy at bumukas ito. Pero mukhang abandonado na yung bahay. Papasok pa ba tayo? Oo, halika na, tara. Humakbang ako paakyat ng hagdan papunta sa pinto. Kumatok ako. Tia Hilda? Tia Hilda, nandyan po kayo? Pero walang sumasagot. Binuksan ko na rin ang flashlight ng phone ko at umikot sa likod ng bahay. Sumunod sa akin si Mikey hanggang sa makita namin ang hilera ng mga tanim sa malawak na bukid. Iba't ibang uri ng gulay. Karamihan nito, napakalaki at ubod ng taba. Sarah, tignan mo yun oh. Sinundan ko ang tinuturo ni Mikey. Napakaraming insekto ang lumilipad mula sa iba't ibang panig ng bukid, papunta sa iisang lugar. Dinudumog nila ang isang istruktura makalagpas ng bukid, nagawa sa yero ang bubong at mga dingding. Nagpupumilit pumasok ang mga insekto, kahit walang mga bintana o kahit anumang bukasan ito. Ang iba, sumisilid sa uwang sa lupa para lang makapasok. Baka naman nasa loob sila. Nakakandado eh. Tinuro niya sa akin ang mga kadena at malaking kandado sa hawakang metal ng pinto. Sinubukan kong kumatok. Tia Hilda? Tia Hilda? Sarah, umalis na lang kaya tayo. Hindi maganda yung pakiramdam ko dito eh. Saan naman tayo pupunta? Probinsya to, Mikey. Walang mga hotel dito. Duda ko na may tatanggap sa atin sa mga kapitbahay. Lalo na pandemic ngayon. Bumalik na lang tayo sa kalsada. O kaya doon na lang tayo maghintay sa harap ng bahay. Basta wag lang dito. Nakakapraning eh. Tumango ako at sumunod sa kanya. Palabas na kami ng bakuran nang maramdaman ko ang mabigat na kamay na dumampi sa aking balikat. Ay, Diyos ko naman! Napabalikwas ako sa gulat at hinarap ang flashlight. Doon ko nakita ang may-ari ng kamay. Tio Ramil? Nasaan po si Tia Hilda? Hindi siya sumagot at ngumiti lang. Inurong niya ang ulo at sumenya sa gawin ng kubo.
Dahil hindi pa rin nagsasalita ang tiyo, nagpakilala si Mikey. Magandang gabi po. Ako po pala si Mikey. Kaibigan po ako ni Sarah. Pwede po ba kami makituloy? Kasi po, medyo mahigpit na po sa Maynila eh. Galing kami sa outing, nag-swimming lang po. Tumalikod ang matanda sa amin kahit nagsasalita pa si Mikey. At mabilis na nagtungo sa likod ng bahay. Nagkatinginan kami. Hindi namin malaman kung anong gagawin. Susunod ba tayo? Dito namin narinig ang mga kaluskos mula sa loob ng bahay. Matapos ay biglang bumukas ang pinto at lumabas ang aking tiya mula sa madilim na kubo. Tia Hilda? Dahan-dahang naglakad papunta sa akin si tiya. Sa una, parang ayaw pa niyang lumapit. Pinagmasdan niya ang aking muka at bumati. Hindi nararapat na nagpunta ka pa dito, Sarah. Ano po? Pasensya na po kayo kung nakakaistorbo kami, tiya. Kasi hindi po kami makabalik ng Maynila dahil po sa ECQ. Hindi nga kayo dapat nagpunta dito. Umalis na kayo, Sarah! Alis! Alis! Tumalikod siya at bumalik sa loob ng bahay. Sasarhan na niya ang pinto pero nakita ko ang isang braso na kumalang. Puwersahang binuksan ito ni Tiyo. Hilda! Papasukin mo sila ngayon na! Pinilit pa rin itong isara ng tiya pero sumigaw na si Tiyo Ramil. Kasabay nito ang pagbulatlat niya ng pintuan. Wala nang nagawa si tiya at tumango na lang. Pumasok kami ni Mikey sa kanilang madilim na bahay kahit halatang nadidismaya si tiya sa nangyayari. Sinindihan ng tiya ang gasera at doon namin nakita ang estado ng kanilang tirahan. Hindi namin alam kung saan kami pupwesto. Ang mga kahoy na silya sa sala, nakataob. Napakarumi ng sahig. May mga alikabok at sapot ng gagamba sa mga kagamitan nila. At nagsalimbayan ang mga agiw sa dingding na nagmistulang dekorasyon na. Parang matagal nang walang nakatira. Sarah, sumunod na lang kaya tayo sa tiya mo. Umalis na tayo. Hindi, walang aalis. Nalaki ang mga mata ni Mikey dahil narinig ng tiyo ang bulong niya sa akin. Napatingin kami kay tiyo nang sumigaw siya, pero bumalik ang malaking ngiti sa mukha nito. Sa sobrang saya niya, hindi siya mapakali. Magluluto ng pagkain ng tiya mo. Kumain kayo at matapos, dalay niyo yung gamit niyo sa aming kwarto. Doon kayo matutulog. Po, saan po kayo matutulog niyan? Okay na po kami kahit dito lang sa sala. Kalokohan! Doon kayo! Huwag mo kami intindihin ng tiya mo. Kami na ang bahala. Basta wag lang kayong aalis. Salamat po, tiyo. Pasensya na po talaga kayo ha. Bigla kaming dumating ng walang pasabi. Yun nga po, nagkakagulo kasi ngayon. Sinarado nila yung Maynila dahil sa virus. Pinaliwanag ko ang nangyayari. Ang nakakaalarmang sitwasyon ng bansa. Pero wala silang reaksyon. Saan po kaya dito makaka-pick up ng signal ng telepono? Simula po kasi nang dumaong kami dito, wala talaga eh. Hindi namin alam yung ganyan eh. Walang signal dito sa bundok. Hindi kami gumagamit ng cellphone dito. Inangat ni Mikey ang cellphone niya at naglakad-lakad para makahanap ng signal. Hanggang sa ngayon, abot sa tenga ang ngiti ng matanda. Bumagsak lang ito nang makita niyang palabas si Mikey ng kubo. Oh, saan ka pupunta? Maghahanap po sana ako ng signal sa labas. Kailangan po natin malaman kung anong balita eh. Tatawagan ko lang din yung magulang namin. Hindi pa kasi namin nakokontak yung pamilya namin simula nang mapadpad dito. Baka po nag-aalala sila. Humakbang
Humabang si Tio papunta kay Mikey na para bang gusto niyang kunin ang cellphone nito. Nagmadali si Tia at humarang sa kanila. Inangat niya ang kanyang kamay at pinatong ito sa braso ng Tio. Maya-maya ay lumabas si Tio ng kubo. Huwag kayong mag-alala, iho. Makibalita na lang kayo sa mga kapitbahay bukas, ha? Pumunta na muna kayo sa kwarto at magpahinga na kayo. Tatawagin ko kayo pag may pagkain na. Naku, Tia, wag na ho kayong mag-abalang magluto. Gabi na rin ho kasi eh. Mukhang matutulog na lang po kami sa pagod. Tumango na lang si Tia. Pumasok na kami sa kwarto nang bigla niyang binuksan ulit ang pinto. Basta't wag na kayong lalabas ng kwarto lalo na paggabi. At kahit anong mangyari, wag kayong pupunta sa bodega sa bukid. Opo, Tia. Pero hindi po ba kayo nababahala sa pandemya? Paano na po tayo dito? Malayo naman tayo sa kaganapan eh. Wala kaming pakialam sa virus na yan. Bukod dun mas maraming bagay ang dapat katakutan dito. Basta't makinig kayo sa akin para ligtas tayo. Sa babalang ito ay sinarado niya ang pinto. Maya-maya pa, narinig namin na kinandado niya ang pinto sa aming kwarto. Dali-daling nagpunta si Mikey at sinubukan itong buksan. Sarah, nilak niya yung pinto. Bakit? Hindi ko din alam eh. Sabihin mong hindi lang ako yung napapraning. Napansin mo naman na kakaiba yung kilos nila, di ba? Hindi lang ako yung nakapansin nun. Oo nga eh. Pero ano gagawin natin, Mikey? Na-stranded na tayo dito. Yun nga eh. Tapos wala pang kuryente. Paano tayo mag-charge ng telepono? Talaga kasing simple ang buhay nila dito eh. Pero hindi ko naman inakala na hanggang ngayon hindi sila magpapakabit ng kuryente. Siguro nasanay lang sila sa gasera at kandila. Basta hindi bale. Punta na lang tayo sa bayan bukas. Hindi kami nakatulog ng maayos ng gabing yon kahit pagod na pagod kami sa stress sa lahat ng nangyayari. Hindi ko maalala kung anong oras na ako nakaidlip. Pero ang susunod kong narinig, ang pagkalag ng lock sa pinto. Sinubukan kong pihitin ang pinto at bumukas na ito. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at nadatnan na iba na ang itsura ng kubo. Mukhang naglinis si Tia. May mga pagkain na sa lamesa. Umupo ako at dito ko na napansin. Kumakalam na pala ang aking tiyan. Napansin ko naman si Mikey na nag-aalangang umupo. Oh, halina kayo. Kumain na kayo. Sabay kaming napatingin sa pinto na nabanggit ng Tia. Mukha siyang hindi pa natutulog. Ngayon ko lang napansin ng malaking pagbabago sa itsura niya. Parang nangalahati ang kanyang katawan sa payat niya. Samantalang ang Tio naman kagabi, nanaba ng husto at parang walang pinagbago sa loob ng mahigit na 1 dekada ang nakalipas. Kumain kami ng pandesal. Halos maubos namin ang buong supot sa gutom. Saan po kayo natulog, Tia? Hindi siya sumagot at sa halip ay iniba niya ang usapan. Magbebenta kami ng gulay sa baba, ha? Dito lang muna kayo. Pwede po ba kaming tumulong? Nakakahiya naman po kasi kung wala kaming gagawin dito. Gusto din po sana namin makabalita. Tsaka makicharge po sana ng telepono. Baka pwede nga din makitawag doon eh. Oo nga po, Tia. Baka nag-aalala na kasi si Mami eh. Dito lang kayo. Dumating si Tio Ramil at agad namang nanahimik kami sa sinabi niya. Kalaunan, umalis na sila ng Tia, dala ang kariton na punong-puno ng mga panindang gulay. Ayaw nila tayo isama sa bayan, pero hindi ibig sabihin nun, di tayo pwedeng lumabas. Punta kaya tayo sa mga kapitbahay. Lumabas kami at nagtungo sa pinakamalapit na bahay. Pero walang sumasagot sa mga katok namin sa bakuran. Baka natatakot lang sila magbukas ng pinto. Tsaka ako mausap kasi pandemya nga.
Sinubukan namin ang ibang bahay at ganun din. Walang lumalabas. Hanggang sa makaabot kami sa isang bahay sa dulo ng kalsada. Tao po! Tao po! Wala atang nakatira dito. Meron yan. Tingnan mo. May mga manok at pusa eh. Sigurado merong tao dyan kasi may mga alaga. Doon ko nakita ang isang ale na sumilip sa bintana ng bahay. Tiningnan niya kami ng mabuti. Kinawayan ko siya. Maingat siyang lumabas ng kanyang pinto, pero hindi siya lumalapit sa amin. Nagkabit siya ng face mask sa muka. Mula sa bakuran ay kinausap namin siya. Hello po. Pamangkin po ako nila Tia Hilda doon po sa dulo. Magtatanong lang po sana kami. Hindi ako pwedeng lumabas. Ang bilin sa balita wag daw lalabas ng bahay. Ay opo, syempre naman po. Makikibalita lang po sana kami. Kina Hilda ba kayo nanunuluyan, kamo? Opo, ako po si Sarah. Ako naman po si Mikey. Ano pong pangalan nyo? Ako si Belen. Huwag niyong ikukwento kina Hilda at lalo na kay Ramil na dito kayo nagpunta. Naiintindihan niyo ba? Ano po? Bakit po? Ayoko ng gulo. Ano bang gusto niyong malaman? May balita po ba sa Maynila? May pagbabago po ba sa restrictions? 1 buwan daw ang quarantine. Nalugmok kami ni Mikey sa balita. Ilang linggo pa kaming masastuck sa lugar na to. Pwede po bang makiusap na makikicharge lang po kami ng telepono? Pasensya na kayo. Pero hindi ako pwedeng magpapasok ng ibang tao sa bahay ko. Hindi rin ako dapat tumanggap ng mga bagay mula sa labas. Baka ma-infect ako. Mag-isa lang ako dito at may sakit ako sa puso. Naku, wala pong kaso, Aling Belen. Nagbabaka sakali lang naman po kami dahil walang kuryente kina Tia Hilda. Baka kasi nag-aalala na yung mga magulang namin sa kalagayan namin. Baka naman po pwedeng makitext lang. Sumimangot ang matanda sa sinabi ni Mikey at pumasok sa loob ng bahay niya. Hinampas ko ang braso ni Mikey. Aray, bakit? Nakakahiya. Inutusan mo pa yung Ali. Tingnan mo, pumasok pa siya. Baka nagalit yun. Sino nakakausapin natin dito? Baka meron pa sa baba na pwede natin pagtanungan. Nagtatalo pa rin kami ni Mikey nang biglang lumabas si Aling Belen. Hawak niya ang kanyang cellphone. Huminto siya ilang apak makalagpas ng kanyang pinto. Ibigay niyo sa akin ng number at ako na ang magte-text. Bumalik na lang kayo bukas ha, para malaman kung nag-reply na. Agad ko namang binigay ang number ng nanay ko. Baka po pwedeng makitawag rin po. Humihirit pa si Mikey nang hatakin ko siya paalis. Maraming salamat po, Aling Belen. Balik na lang po kami ha. Salamat po. Huwag mo na kasi siyang kulitin, Mikey. Halata na nga nangingilig siya sa mga tao eh. Tapos hahawakan mo pa yung phone niya. Pwede naman i-loudspeaker na lang Siyempre, ayaw natin siyang abalahin. Ano ka ba? Hindi tayo makakaulit kapag nakulitan siya sa atin masyado. Masyado ka kasi mahihain, Sarah Minsan, dapat hindi lang puro pakisama lang. Dapat marunong ka rin maging matigas, tsaka demanding sa mga kailangan mo. Mikey, tandaan mo dahil lang tayo dito. Kailangan talaga nating makisama. Sa kabila ng kaibahan namin ng opinyon, parang nabunutan kami ng tinik sa lalamunan. Dahil may paraan na kaming kumontak sa Maynila. Nabawasan ng pakiramdam na masyado kaming isolated. Nagtungo kami pabalik sa bahay ng tiya. Inubos namin ang natitirang tinapay para sa tanghalian. Gutom pa ako, Sarah. Baka nakalimutan lang ng tita mo na mag-iwan ng pagkain. Maghanap kaya tayo ng mabibilihan.
Nakita mo naman kanina, di ba? Walang mga tindahan na malapit. Di bumaba tayo sa bayan. Mikey naman, hindi pa ba sapat na tumakas tayo kanina? Baka mapagalitan na tayo niyan pag nahuli tayo. Anong gusto mong gawin ko? Teka, maghanap muna tayo ng pwedeng lutuin. Walang rep, Sarah. Anong lulutuin natin? Walang pagkain dito. Alam ko na. Di ba maraming tanim sa likod? Siguro naman pwede tayong kumuha dun. Hindi nga ako kumakain ng gulay, di ba? Baka may mga prutas sa puno. Dala ng gutom ay nagtungo kami sa bukid sa likod ng bahay. Napakaraming klase ng mga gulay ang nakatanim. Grabe, Mikey, tingnan mo. Ang tataba ng mga gulay dito. Kakaiba nga, Sarah. Ganyan ba talaga yung tanim dito? Siguro dahil sa bundok. Malay mo, ibang klase yung lupa dito. Naglakad-lakad si Mikey sa hilera ng mga pananim. Habang namimitas ako ng mga gulay, tumingkayad siya at sinalat ang lupa. May sinusundan siya habang kinakapa ang lupa. Oh, ano namang ginagawa mo dyan? Sarah, halika. Tignan mo to, oh. May dugo. Hala, oo nga no. Papasok dun sa bodega? Oo, tsaka tignan mo, oh. Doon din papunta yung mga insekto. Bakit kaya no? May namatay kaya na hayop? Hayaan mo na yan, Mikey. Basta lutuin na lang natin tong mga gulay. Bumalik kami sa kubo at kasabay naman nito ang pagpasok ni Tia sa bahay. Hindi namin namalayan na inabot na kami ng dilim sa bukid. Nang makita niya ang hawak ko sa mga kamay ko, agad niyang hinablot ang mga gulay mula sa akin. Anong ginagawa mo? Huwag mo ang galawin yan. Sorry po, Tia. Nagugutom na kasi kami. Akala ko pwedeng lutuin. Hindi! Huwag mong papakialaman ang mga tanim namin ni Ramil, Sarah. Pero bakit naman po? Basta't makinig na lang kayo. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinaasan niya ang kanyang boses at kasabay nito ang panlilisik niya ng mga mata sa amin. Okay, sige po, Tia. Pasensya na po. Pero hindi pa rin nagpaawat si Mikey. Tinuloy niya ang pagtatanong. Nasaan po si Mang Ramil? At bakit mo naman itinatanong? Wala siya. Maagang naubos ang paninda namin kaya nauna na ako. Marami po bang tao sa bayan? Kahapon kasi andun po kami. Halos wala na kaming masakyan na tricycle eh. Nagpulasan na yung mga tao dahil sa COVID. Tsaka hindi po ba lugi ngayon at onti yung tao? Buti, hindi po pinagbabawal magtinda ngayon. Sila lang ang pinagbabawalan. Pinapakyaw ang mga gulay namin. Tungkol po sa mga gulay nga pala. May nakita po kami marka ng mga dugo sa taniman nyo. Baka po may nangyari. May mabangis po bang hayop dito? Sa tanong na ito ni Mikey, agad na napatingin ang Tia sa banda ng taniman. Matapos nito ay tiningnan niya ng masama ang kaibigan ko. Ang ibig sabihin lang po ni Mikey, baka may alaga po kayo dito na nabiktima ng mabangis na hayop. Sa nakita po kasi naming dugo, parang hinatak po paloob ng bodega eh. Wala kaming mga alaga, pero wag kayong lumapit sa bodega. Doon nagkakatay si Ramil. At huling beses ko na tong sasabihin sa inyo, ha? Huwag nyo nang pakialaman ng mga bagay na wala kayong kinalaman. Sige na, ihahanda ko na yung pagkain. Teka po, Tia. Kailangan nyo po ba ng tulong? Pero umalis na siya agad. Nagtungo siya sa likod ng bahay. Paano siya magluluto sa labas? Sobrang dilim. Ay naku, magpasalamat na lang tayo na paghahandaan niya tayo. Mikey,
Huwag mo nang masyadong questionin si Tia. Medyo naiinis na yata siya eh. Tandaan mo, nakikitira lang tayo. Sorry. Nakapagtataka lang kasi talaga yung mga bagay-bagay dito. Hayaan mo na lang. Hayaan ng ano? Napakapit ako sa dibdib ko nang biglang marinig mula sa aking likod ang tanong ng tiyo. Wala naman po, tiyo. Nasan nga pala si Hilda? Nagluluto po ata ng hapunan. Nagpunta po siya sa likod eh. Pagkasabi ko nito ay nagpunta agad ang tiyo sa likod bahay. Maya-maya pa, narinig namin ang pagtatalo ng dalawa. Sarah, nag-aaway yata sila. Oo nga eh. Pumasok na muna tayo sa kwarto para may privacy sila. Ha? Anong privacy? Hello? Rinig sa buong bahay yung away nila. Hinata ko si Mikey papunta sa kwarto. Pero lalo lang kaming napapalapit sa mga boses nila. Parang nanggagaling ang mga boses nila sa ibaba ng kubo. Sarah, hindi kaya sa ilalim ng kubo sila nagluluto? Di ba parang may mga sinaunang kubo? Meron mga tukod sa pagitan ng lupa at sa mismong bahay. Tapos doon sila nagluluto minsan? Pero wala niyan dati. Bakante lang yung babae. Ang alam ko nga, imbakan lang yun. Narinig namin ang pinagtatalunan ng mag-asawa. Gutom na nga sila, Ramil! Di mabuti. Pakainin mo. Pati ba naman si Sarah, Ramil? Pamangkin ko siya! Aba, oo. Tandaan mo, pinagbigyan na kita nung una silang dumating. Hindi ako papayag. Huwag si Sarah. Yung lalaki na lang. Ilang beses lang ako pwede magpigil. Huwag niyo mong ubusin ang pasensya ko. Tandaan mo ang usapan natin. Nanlaki ang mga mata naming dalawa ni Mikey sa narinig namin. Anong ibig niya sabihin? Diyos ko, inaabos niya pala yung tita mo? Sinasaktan niya? Hindi ko maalala. Hindi naman siguro. Bakit siya nagbabanta? Anong ibig niya sabihin? Hindi ko rin alam, Mikey. Baka naman away mag-asawa lang. Ha? Obvious naman na tayong dalawa yung pinag-uusapan nila. May balak sila. Narinig mo naman yung pangalan mo, di ba? Oo, pero hindi naman natin alam kung tungkol saan eh. Pwede namang maraming dahilan. Sarah, ano ka ba? Hindi ko ba malaman kung masyado ka lang mabait o nagmamaang-maangan ka lang? Pero kung hindi ka magiging tuso, ikakapahamak mo yan. Maraming mananamantala sa'yo. Pero ibang tao yun, Mikey. Mga kamag-anak ko yung pinag-uusapan dito. Wala naman siguro silang gagawing masama, di ba? Maliban dun ano namang magagawa natin? Saan tayo pupunta kung umalis tayo dito? Hindi pa kami tapos magtalo ni Mikey nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Kakain na. Lumabas na kayo dyan. Hindi ko na alam ang iisipin ko. Dahan-dahan kaming umupo sa mga silya sa hapagkainan. Punong-puno ng gulay ang mga malalaking mangkok at may isang buong piniritong manok ang nakahain. Kumain na kayo. Pinapanood niya kami. Bawat kilos namin, nakamanman siya. Napalunok ako at napatingin sa mukha ng tiya. Namumula ang isang banda ng kanyang muka kung saan siya malamang nakatikim ng pananakit. Hindi ko makain ng mag-asawa. Pinapanood lang talaga nila kami. Isang bagay lang ang tumatakbo sa isip ko noon. Kung hindi ba kami susunod sa sinasabi ni Tiyo, sasaktan niya ulit si Tia. Tiningnan ko ang mga mata ng matandang babae. Tumango si Tia Hilda. Saka inangat ko ang aking kamay at kumuha ako ng manok. Ginaya ako ni Mikey.
Sinubo ko ang karne at dahil gutom na gutom kami buong araw, kumagat ulit ako. Masarap at malasa ito. Kainin nyo din yung gulay. Hindi po kasi kumakain ng gulay si Mikey, Tiyo. Oho, pasensya na po ah. Hindi ko kasi ugali kumain ng gulay kahit bata pa lang ako. Hindi ko po talaga siya type eh. Sumimangot si Tiyo Ramil. Mukhang pagsasabihan pa niya ang aking kaibigan. Kaya sumabat na lang ako. Tiyo, pero ako po kumakain naman ako. Ako na lang po yung kakain para sa kanya. Ito po ba yung mga tanim nyo? Mukhang bagong ani pa. Sigurado ako masarap to. Dahil sa ayoko na ng gulo, sinubo ko ng sinubo ang mga gulay. Ngumiti ang Tiyo. Inabot pa niya sa akin ang mangkok na may lamang mas maraming gulay. Sumunod ako at kinain ko din ito. Nakatingin lang sa akin si Tia Hilda na parang gusto niya akong pigilan. Matapos kaming kumain, dumiretso na kami ulit sa kwarto. Okay ka lang ba? Oo naman. O tingnan mo, wala naman masamang balak sila Tiyo, di ba? Ang sarap pa nga ng pagkain eh. Grabe, nabusog talaga ako, Mikey. Hindi ko naman kailangang kumbinsihin si Mikey para mapanatag siya. Dahil totoong masarap ang mga pagkain. Ngayon lang ata ako nakaranas ng ganong klaseng kabusugan. Punong-puno ang aking tiyan. Sabi mo eh. Ay siya, matulog na lang tayo. Gusto kong gumising na maaga para makabalik kay Aling Belen. Mahimbing na sana ang tulog ko sa gabing yon. Nang bigla akong magising dahil sa kalam ng aking tiyan. Ang malamig na hangin mula sa bintana. At kadiliman ng langit ang naghudyat sa akin na madaling araw pa rin. Gayunpaman, ginising ako ng aking gutom at isang kakaibang tunog. Mikey! Hoy Mikey! Gising! Niyugyug ko ng niyugyog ang aking kaibigan hanggang sa magising na siya. Oh, bakit? Pakinggan mo. Teka. Oh, bakit may nagpapala ng lupa? Diyos ko, madaling araw na. Shh, huwag ka maingay. Bumangon ako at gumapang papunta sa bintana na natatanaw ang bukid. Sumilip ako at nakita si Tiyo na may hinuhukay katabi ng mga gulay. Tumabi sa akin si Mikey at yumuko din. Teka, anong ginagawa niya? Ganun ba gawain magsasaka? Talagang madaling araw nagtatanim? Hindi ko nga alam, Mikey eh. Pero gutom na gutom ako, as in. Napatingin ako sa leeg ng aking kaibigan habang kumakalam ang aking tiyan. Isa lang ang nasa isip ko. Gusto ko ng karne. Nagugutom ako. Uy, okay ka lang ba? Ha? Wala. Kung ano-ano na kasing naiisip ko eh. Dala siguro to ng matinding gutom. Pero sabi mo kanina, busog na busog ka pa. Paano yan? Hindi tayo makakalabas. Malamang nilak na naman ng tiya mo yung pinto. Tsaka alam mo, dapat siya yung kausapin mo tungkol doon. Paano kung kailangan natin mag-CR sa gabi, di ba? Kung ano-ano pang sinasabi ni Mikey. Pero nakafocus lang ang atensyon ko sa isang bagay. Nangangati ang mga gilagid ko at gusto ko ng karne. Napansin ko ang balikat at mga braso ng aking kaibigan. Inangat ko ang aking kamay at pinisil ang malaking muscle niya. Sarah, anong ginagawa mo? Napaangat ang dalawang kilay ng aking kaibigan sa gulat. Pati ako, nagulat sa sarili ko. Agad akong bumalik sa kama at tumalikod sa kanya. Gutom na gutom pa rin ako. Kinagat ko ang aking hinlalaki. Kinagat ko ng kinagat ang aking mga daliri hanggang lumabas ang araw sa bintana at narinig kong kinalaga ng tiya ang lock ng pinto.
Lumabas ako agad at nagtungo sa lamesa. Kumain ako ng tinapay, pero hindi ako nabubusog. Halos maubos ko na lahat ng pandesal, pero wala pa rin. Nakita ko ang gulay. Ito ang nilantakan ko. At katulad kagabi, dito ako nabusog. Abay Sara, tama na muna yan, iha. Opo, sige po tiya. Pero nagtakas pa rin ako ng isa pang subo. Pigilan mo ang gutom mo, Sara. Subukan mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Gutom na gutom kasi ako, tiya eh. Kagabi pa nga po to eh. Oo nga pala po. Bakit po madaling araw nagtatanim si Tiyo Ramil? Ang dilim-dilim kanina nung nakita ko siyang naghuhukay eh. Katulad ng mga tanong namin, hindi niya ito sinasagot. Sa halip ay nagbilin pa siya. Papunta na kami sa bayan ha? Nag-iwan ako ng pagkain dyan para sa tanghalian nyo. Huwag na kayong lumabas. Sabi sa bayan, dapat nakamask. At kung hindi kailangan, huwag lalabas. Kayo po. Hindi naman namin kailangan yung mask na yon. Sa umagang ito, pinanood namin ni Mikey habang pinupuno ng mag-asawa ang 2 kariton ng gulay. Ilang minuto lang ang pinalipas namin at agad na kaming nagpunta sa bahay ni Aling Belen. Tao po. Magandang umaga po, Aling Belen. Hindi kaya tulog pa siya? Baka ayaw na tayong labasin, Mikey. Oo nga, baka na-COVID din siya. Sa sinabi niyang yon, napatanggal ako ng hawak ko sa gate ni Aling Belen at pinahid sa damit ang kamay. Hindi naman siguro, no? Sa totoo lang, hindi natin alam kung ano talagang nangyayari sa loob ng mga bahay ng mga tao dito. Malay natin kung infected nga sila. Natatakot na ako, Mikey. Hindi natin alam yung nangyayari sa labas tuwing nakukulong tayo sa bahay nila tiya eh. Kailangan natin protektahan ng sarili natin. Kung walang pakialaman tiya mo sa virus, pues tayo kailangan maging handa. Pumunta tayo sa bayan. Bumili tayo ng mask at lalo na umanap tayo ng paraan para makatawag sa pamilya natin. Sumang-ayon ako kay Mikey. Ilang araw na kaming nasa bundok at hindi ko maiwasan ang makaramdam ng matinding pagkabahala. Dahil na rin sa mga nangyayari sa pandemya. Nagtungo kami sa bayan at dito kami nagulat sa kaganapan na nakikita namin. Tingnan mo, Mikey, walang mga tao oh. Baka pati dito sa probinsya maraming pinagbabawal. Oo nga no. Kung nauna yung restriction sa Maynila, natural susunod yung ibang lugar ng bansa. Pero ayokong ganito. Nahuhuli tayo sa balita. Nauna kaming nakahanap ng pwedeng pag-chargean ng mga phone. Napuno ang mga battery namin pero wala pa ring signal. Sa kabila nito, mistulang nangingilag ang mga taong makipag-usap sa amin. Kahit nakamask kami, sadyang may distansya ang lahat sa likod ng mga plastic cover. Maya-maya pa, humiwalay si Mikey dahil may hahanapin daw siya. Ako naman ay napadpad sa gawin ng palengke. Nagugutom na naman kasi ako. Kumakalam ang tiyan ko at parang may mabangong bagay akong naaamoy sa isang banda ng palengke. Naglakad ako papunta sa gulayan pero may humawak sa aking braso. Sarah, tignan mo to oh. Ito na yung solusyon sa problema natin. Pinakita ni Mikey sa akin ang isang transistor na radyo at ilan pang mga baterya. Pero hindi ko ito pinansin. Tumuloy ako sa paglalakad patungo sa palengke. Uy, Sarah! Teka! Saan ka pupunta? Ngunit mukhang hindi lang ako ang may ganitong ideya. Nalaman namin kung bakit kokonti ang tao sa bayan. Dahil lahat pala sila nagpupunta sa gulayan. Sa mga binibentang pananim ni Tiyo Ramil. Mula sa malayo, tanaw namin ang mag-asawa na pinagkakaguluhan. Walang pakialam ang mga tao sa social distancing. Nagtutulakan pa nga ang iba.
Sumunod ako sa kanila. Gusto ko din kasi ng gulay. Kahit pumila at bumili ako sa sariling kamag-anak, gagawin ko para makakain lang ng gulay. Nagmamadali akong pumila pero pinigilan ako ulit ni Mikey. Sarah, ano ba? Bakit ka pa pipila doon? Nagkakagulo na nga sila eh. Bitawan mo nga ako, Mikey. Nagugutom ako eh. Yung gulay ba? Yun ba yung gusto mo? Oo, yun nga yung gusto ko. Mauubos na nila yan. Huwag ka naman kipag-away dyan. Alam mo naman kung saan galing yung mga gulay, di ba? Nasa bukid lang, sa likod bahay. Oo nga pala, no? Madali akong bumalik sa tahanan ng tiya. Papunta doon ay iisa lang ang tumatakbo sa isip ko. Mas marami akong makakain sa bukid. Tama. Nandun sa bukid yung gulay. Paulit-ulit kong binubulong habang pinagpapantasyahan ang mga kinakain ko. Hinayaan ako ni Mikey na tumakbo sa likod bahay. Hindi niya ako pinigilan kahit diretso sa lupa at kinagat ko ang mga gulay na nahahablot ko. Walang hugas-hugas, nilaga o luto man lang. Wala akong pakialam. Nilantakan ko ang mga gulay. Sarah, anong nangyayari sa'yo? Itatayo kita ha, tapos pupunta tayo sa kwarto. Humiga ka muna dun. Hindi ako nagsasalita dahil sa pagkabusog. Inaantok lang ako. Pinahiga niya ako at kinumutan. Sinalat niya ang aking noo. Mainit ka nga, Sarah. Pero wala ka namang ubot sipon. Okay lang ako, Mike. Gutom na gutom lang talaga ako kanina. Parang wala na ako sa ulirat eh. Gusto ko lang talagang kumain ng gulay. Napabuntong hininga ang aking kaibigan. Tumayo siya at kinuha ang radyo. Nilagay niya ito sa tabi ng kama at umupo siya sa sahig. Naghanap siya ng channel na may broadcast. Baka sintomas yan ng COVID. Pero hindi eh. Parang may mali. May mali sa nangyayari dito. Ay naku, huwag kang mag-alala. Naantok na ako. Nagutom na ako kanina. Ang nakakunot na noo at nag-aalalang mukha niya ang huling nakita ko bago ako tuluyang makatulog. Ginising ako ng masakit kong tiyan. Nang matinding paghahangad ngumata ng karne, ng laman, ng kahit anong pwedeng kagatin. Tumatagaktak ang pawis ko. Kumukurap-kurap ako pero malabo pa rin ang paningin ko. Sa pawis o sa lagnat, hindi ko na alam. Sinubukan kong bumangon pero napakabigat ng aking katawan. Nakita ko si Mikey nasa tabi pa rin ng kama. Nakabukas ang radyo katabi ng ulo niya. Bahagya akong naririnig ang balita mula sa radyo pero walang pumapasok sa utak ko. Nagbabagang balita. Tumataas ang bilang ng mga nakukumpirmang patay sa ating bayan. Hindi rin masabi kung ang nagkalat na kakaibang sintomas ay dahil rin sa virus. Kabilang dito ang kalabuan ng paningin, paglalaway, matinding gutom, pangangati ng gilagid at pagiging agresibo. Ang mas nakakabahala pa dito, kasabay nito ang mga report na nadagdagan na naman ang bilang ng mga nawawalang kababayan natin. Maaaring pagbigay sa ating himpilan kung nakita nyo sila. Narito ang mga pangalan. Napatingin ako sa leeg ni Mikey. Kumalam ang tiyan ko. Kumakati na naman ang mga gilagid ko. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko. Pinatong ko ito sa leeg ng aking kaibigan. Para bang nararamdaman ko ang pagdaloy ng dugo sa kanyang laman. Iniwas ko ang aking ulo. Pinatay ko ang radyo at kinagat ko ang braso ko hanggang sa magdugo ito. Kinabukasan nauna na ako sa bahay ni Aling Belen bago pa magtungo sila tiya sa bayan. Hindi ko na alam ang nararamdaman ko. Gusto ko lang makausap ang nanay ko. Kumatok ako ng kumatok at sumigaw, pero hindi sumasagot si Aling Belen. Nandun naman ang mga pusa niya, paikot-ikot sa labas ng bahay. Sumigaw ako sa huling pagkakataon. Aling Belen?
Aling Belen? Pero iba ang sumagot sa akin. Hindi ko na malaya na sinundan pala ako ni Mikey. Hinatak niya ako nang magsimula akong magwala sa gate. Tinanggal ko ang kamay niya sa balikat ko. Sarah, ano ba nangyayari sa'yo? Gusto ko lang makausap si Mami. Aling Belen? Aling Belen! Tama na! Hindi ka ba nagtataka? Paano may signal siya para mag-text pero tayo wala? Iisa lang naman yung lugar dito. Baka sinabi niya lang yun para paalisin na lang tayo. Hindi ko na alam, Mikey. Nababaliw na ata ako. Gusto ko lang namang makausap si Mami. Natatakot na ako sa nangyayari sa akin. Inakbayan ako ni Mikey at inalalayan pabalik kina Tia Hilda. Dahil hindi pa rin ako nakakakain mula kagabi, bumalik ang gutom ko. Nadoble pa nang maramdaman ko ang mga braso ni Mikey na nakapulupot sa akin. Gusto kong pangusin ang laman ng aking kaibigan. Naramdaman ko ang laway na tumutulo mula sa aking bibig. Mikey, lumayo ka muna sa akin. Napadapa ako sa lupa. Tuwing lalapit siya ay tinataboy ko siya. Tumakbo ako pabalik sa kubo. Pero maraming tao doon. Dinudumog ang bahay ng tiya ng mga nagsisigawang kapitbahay. Pilit na hinaharangan ng tiya ang bakuran, pero ginigiba ng mga kapitbahay. Tumutulong si Mikey sa pag-awat sa mga tao, habang dumiretso ako sa likod ng bahay habang nagkakagulo sila sa harap. Kumain ako ng kumain ng gulay. Halos nakangudngud na ako sa lupa habang kinakagat ang mga gulay na hindi ko na pinagkaabalahang pitasin. Nang maramdaman ko ang kabusugan, medyo nagliwanag na ang aking paningin. Narinig ko din ang sigawan sa harap ng bahay. Tama na ho! Hindi! Ilabas niyo! Nagkakainitan na ang mga lalaki hanggang sa may sumuntok kay Mikey. Sinubukan niyang depensahan ang sarili pero natamaan pa rin ang mukha niya. Dali-dali kong hinatak ang aking kaibigan papasok ng kubo at sinarado ang pinto. Narinig kong sumisigaw na si Tio Ramil at pagkatapos ay narinig ko ang mga panaghoy ng mga kapitbahay. Pinaupo ko si Mikey dahil nagkalat ang dugo sa mukha at kamay niya. Nang makita ko ang pulang likido, parang bumalik ang gutom ko. Napaurong ako. At dito naman biglang bumukas ang pintuan. Nanlilisik ang mga mata ni Tio Ramil. Nakatingin sa mga sugat ni Mikey. Dahan-dahan siyang lumapit at sinunggaba ng lalaki. Huwag po, Tio Ramil! Nagawa ko siyang pigilan bago pa niya maabot si Mikey. Umumang ang lalaki na susuntukin ng matanda. Pero sumigaw ako. Umalis ka na muna dito, Mikey! Aba ay maghunos dili ka, Ramil! Tia, baka saktan niya si Mikey. Ako nang bahala dito. Dito ka lang. Huwag kang lalabas, Sarah. Kinulong ako ng tiya sa kwarto at inilagay ang kandado. Pakawalan mo ako, tiya! Huwag mo akong ikulong dito! Para sa kaligtasan mo to, Sarah. Huwag ka nang lumabas. Maniwala ka sa akin. Paano ho si Mikey? Anong nangyayari kay Tio Ramil? Bakit niya sinunggaban si Mikey? Ang virus lang yon. COVID lang yon. Ganun ang nangyayari. Hindi ako naniniwala, Tia. Alam kong hindi COVID yon. Dahil ako din, gusto kong kagatin si Mikey. Ano ba nangyayari sa akin, Tia? Bakit ako nagkakaganito? Huwag kang mag-alala, Sarah. Itatama ko ang lahat. Aayusin ko to. Sa pangakong ito ay umalis ang matanda. Balisang-balisa ako. Hindi ako mapirmi sa kwarto. Lumipas ang oras hanggang sa bumalik ang kinakatakot ko. Nagugutom na naman ako. Hinampas ko ang pintuan. Kung naririnig mo ako, Tia Hilda, buksan mo yung pinto, please. Kailangan kong kumain. Gutom na ako, Tia. Parang awa mo na. Lumalabo na naman ang paningin ko.
at nararamdaman ko ang umaapaw na laway sa aking bibig. Sinubukan kong kagatin ang mga daliri ko, ang braso ko, kahit anong pwedeng maabot ng mga ngipin ko. Pero hindi sapat. Iba ang gusto ko. Hinampas ko ulit ang pinto. Nagmakaawa ako kahit walang sumasagot. Kaya bumwelta ako at tumakbo. Gamit ang balikat ko, hinampas ko ang pinto. Paulit-ulit hanggang sa nagdudugo na ang katawan ko. Hindi pa rin nagbubukas kaya ginawa ko ito sa bintana. Bumigay ang bintana kasabay ng pagbasag nito. Tumalon ako at nadapa sa lupa. Sa hindi ko maipaliwanag na paraan, naaamoy ko si Mikey kaya sinundan ko ito. Makalagpas ng bakuran at kalsada, pababa ng bundok ay sinundan ko ang dugo ng aking kaibigan. Nakarating ako sa hilera ng mga bahay at sa dulo noon ay kina Aling Belen. Tinalon ko ang bakuran at namataan ng manok sa hawla. Ang tataba ng mga manok. Nagtago sila mula sa akin nang lumapit ako. Pumasok ako sa loob ng bahay. Sinundan ko ang amoy ni Mikey. Sigurado akong malapit lang siya. Nagtungo ako sa sala, sa kusina, sa mga kwarto. Pero hindi ko pa rin siya makita. Wala din si Aling Belen. Nasaan ka na ba, Mikey? Nasaan ka na ba? Lumabas ako ng pintuan. Naglakad ng mabilis papunta sa mga nagsisitaba ang manok. Nagpulasan sila at kinailangan ko pang dumukwang para makahuli ng isa. Sa puntong ito, walang excuse ang ginawa ko. Isa lang ang masasabi ko. Wala ako sa katinoan ng kagatin ng dibdib ng isang manok. Hindi ko na idedetalye ang lasa ng dugo nito. O kaya naman ang naramdaman ko habang ginagawa yon. Pero ang susunod na alam ko lang, may pumigil sa akin bago ko matuluyan ang mga hayop. May mga kamay na huminto sa akin bago ko pasunod na habulin ang pusa ni Aling Belen. Nakasalampak ang mukha ko sa sahig nang marinig ang mga boses. Higpitan mo ang tali, iho! Sige po, lumayo kayo sa kanya. Dinala ako ni Mikey sa kwarto at sa tulong ni Aling Belen, ginapos nila ako sa kama. Diyos ko, Sarah. Hindi ka niya maiintindihan sa ngayon. Tingnan mo ang mga mata at pangil niya. Malapit na ang pagbabagong anyo niya. Gusto kong sabihin na naririnig ko sila. Gusto kong itanong kung anong nangyayari sa akin. Pero iba ang lumalabas sa bibig ko. Naririnig ko ang mga bulong ko at paulit-ulit na hiling. Mikey, dugo! Nagugutom ako! Laman, please! Mikey, please! Nagpumiglas ako dahil gusto ko silang kagatin. Pero kumuha si Mikey ng sinturon at pinulupot ito sa likod ng ulo ko hanggang sa bibig ko. Kaya ito lang ang nakakagat ng mga ngipin ko. Sorry. Patawad, Sarah. Kailangan ko talagang gawin to. Tatagan mo ang loob mo, iho. Huwag mo siyang pakakawalan. Kunin mo na ang langis. Panatilihin mong bukas ang bibig niya. Bilisan mo. Sa umpisa ay hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Hanggang sa maramdaman kong umakyat na rin sa kama si Mikey. At pilit akong pinapainom mula sa maliit na bote. Napakabaho nito. Kaya iniwas ko ng iniwas ang ulo ko. Pinwersa ni Mikey ang ulo ko at binuhos ang likido sa aking bibig. Gumuhit ang mainit na likido mula lalamunan ko hanggang tiyan. Aray ko! Aray ko! Ang hapdi! Sorry, Sarah. Tiisin mo lang. Kaya mo yan. Maya-maya ay binuhos niya ulit ito sa bibig ko. Nanlata ang buong katawan ko. Kung ano man ang pinainom sa akin, biglang nanghina ako. Sa sobrang pagod ay napapikit ako. Hindi ko alam kung ilang oras akong nagpahinga. Pero ginising ako ni Mikey. Sarah? Ano? Ano nang pakiramdam mo? Aray. Ang sakit.
Ang sakit ng buong katawan ko. Masakit. Ano nangyari, Mikey? Binuksan ko ang aking mga mata at hindi na malabo ang paningin ko. Ramdam ko ang hapdi ng bituka ko. O ano? Gutom ka pa ba? Hindi na. Ngayon nga lang ulit ako nakaranas ng ganito. Yung hindi ako nababaliw sa gutom. Ay, mabuti naman. Tinakot mo kami, Sarah. Ano ba nangyari? Malabo kasi yung paningin ko eh. Para akong nawawala sa sarili ilang araw na. Parang ngayon nga lang nagkaliwanag yung lahat eh. Bago ako sagutin ni Mikey, tinanggal niya ang mga pagkakagapos sa aking mga kamay at paa. Tinuro niya ang sinturon sa gilid ng kama. Pinayuhan kami ng albularyo kung anong dapat gawin. Ano? Albularyo? Kailan ka kumausap ng albularyo? Nung nagsimula ako mapansin yung mga sugat sa kamay mo, yung mga sinasabi mong sobrang nagugutom ka, kakaiba talaga yon kaya napaisip ako. At syempre nung sinunggaban ako ng tiyo mo, tumakas ako hindi ba? Nagtago ako dito sa bahay ni Aling Belen at pinayuhan niya ako na kumonsulta sa albularyo. May kakilala daw kasi siya eh. Binigay niya sa aking address kaya pinuntahan ko kaagad. Dito naman nagbukas ang pinto at pumasok ang matanda. Mabuti naman at gising ka na. Okay ka na ba, iha? Opo, hindi ko na po kayo gustong kagatin. Tinulungan niyo po si Mikey? Oo, iha. Matagal na akong nagsususpecha sa tiyo mo. Kaya nga nang malaman kong doon kayo nanunuluyan gumawa ako ng paraan para mapilitan kayong bumalik dito. Ano pong suspecha niyo kay tiyo? Aswang siya at pinapatay niya ang mga taga rito. Ano po? Tama si Aling Belen. Nakita mo naman kung anong gusto niyang gawin sa akin, di ba? Kahit naman ako ginusto kitang kagatin. Baka ikaw lang talaga yung nag-iisip ng ganun. Sarah, hindi ko alam kung naalala mo ang lahat, pero... Ano? May ginawa ba ako? Kinain mo ang isa sa mga manok ko. Kinain mo siya ng buhay. Ano? Totoo ba yun, Mikey? Oo, Sarah. Totoong sinasabi ni Aling Belen. Kung hindi ka pa namin pinigilan, hahabulin mo pati yung mga pusa niya. Naku, pasensya na po kayo, Aling Belen. Hindi ko naman po talagang ginustong gawin yun eh. Ay, nako. Ang tingin ko hindi ko bida kinamamatay ng karamihan ng mga tao dito. Yung aswang, yung tiyo mo. Dahil bago pa ang pandemya, meron ng mga anomalyang nangyayari sa bahay na yon. Pero hindi naman ho ako aswang. Kararating lang namin dito ni Mikey. Sabihin mo sa kanya, Mikey. Kasama kita buong oras, di ba? Huminahon ka muna, Sarah. Tsaka totoo naman. Nagsimula ka magkaganyan nung dumating tayo dito. Kaya nga sa palagay ko naging ganyan ka dahil sa pinakain sa atin sa bahay ng tiya mo. Ano? Kung ganun bakit ako lang? Bakit hindi mo kami kinakagat? Hindi ba't ikaw lang yung kumain ng gulay? Balita na rin ang gulay na yun dito. Pinagkakaguluhan talaga. Hindi ko talaga mapagkonekta kung anong kinalaman nun sa mga namamatay at saka sa mga nawawalang mga tao dito. Pero nung dumating si Mikey at sinabi nga ang mga sintomas mo, doon na nabuo ang mga suspecha ko. Kaya nga nagtungo na ako sa albularyo. Binigyan niya ako ng langis pangontra sa pagiging aswang. At dahil dito, napatunayan natin na muntik ka na maging aswang. Inangat niya ang bote na may natitira pang likido. Ang ibig niyo bang sabihin, lahat ng kumakain ng gulay nagiging aswang din?
Gano'n na nga. Pwedeng iba't iba din ang epekto nito sa bawat tao. Pero sa tingin ko kung magtutuloy-tuloy ng kain ganon din naman ang patutunguhan noon. At napakarami mong kinain na gulay, di ba? Diretso ka sa taniman. Kulang na lang idukdok mo yung mukha mo dun sa lupa Kung aswang si Tia Ramil, tingin mo ba nasa peligro si Tia Hilda? Mikey, hindi naman siya nagpapakita ng kahit anong sintomas, di ba? Pwedeng inosente lang din siya. Hindi natin alam, Sarah. Hindi tayo makakasiguro. Ano nang gagawin natin? Pwede ba tayong magsumbong sa pulis? Nako, nakahinto kasi halos lahat ng bagay dito Walang kumikilos dahil sa quarantine. Tingin ko hindi sila magpapapunta ng pulis para mag-imbestiga kung wala naman tayo matinding pruweba dahil kahit ngayon, haka-haka pa rin to Di kumuha tayo ng pruweba. Bago ang lahat ng yan dapat mahinto ang pagbebenta ng gulay. Bawat araw na lumilipas, lalong lumalala ang mga tao dito. Bago kayo dumating hindi pa sila ganyan. Tama. Unahin natin yung mga pananim. Paano kaya kung sunugin na lang natin? Teka, baka naman sa planong yan masunog din yung bahay ni Tia. Ayoko madamay siya. Ayan ka na naman, Sarah Masyado kang mabait. Paano kung aswang din yung tiya mo? Paano naman kung hindi? Siya ang nagsabi sa atin na umalis na tayo una pa lang. Baka sinabi niya yun para makaiwas tayo sa kapahamakan. Hindi kita mapipigilan kung yan yung gusto mo. Kausapin mo siya kung yun yung tingin mo nararapat. Pero susunugin ko yung mga pananim nila. Abay, Iha. Sa tingin ko hindi ka pa malakas para magkikilos dyan sa plano ninyo. Sinubukan kong bumangon pero tama si Aling Belen. Nanghihina pa talaga ako. Pero walang bisa ang aming mga plano dahil sa susunod na nangyari. Mula sa bakuran ni Aling Belen, kumakatok ang dalawang lalaki na nakasuot ng mask, face shield, at kung ano-ano pang takip mula sa virus. Mukhang taga-barangay sila. Aling Belen, napag-alaman po namin na may COVID daw po kayo. Ayon po sa kapitbahay nyo kasama daw kayo sa mga huling infected sa bayan. Bilang hakbang sa contact tracing inaatasan ko po kayong mag-isolate. Ano ka mo? Abay, sinong nagsabi noon? Wala akong sintomas. Hindi pa nga ako lumalabas. Hindi nga ako umaabot sa bayan. Pero tila ba bingi sila sa pagpapaliwanag ng matanda. Pinalabas kami ni Mikey sa bahay at sinarado ang pintuan ni Aling Belen. Nilagyan din ng marka ang kanyang bakuran. Maya-maya pa, hinata kami pabalik kina Tia Hilda. Ganon din ang ginawa sa amin. Walang maayos na paliwanag o gabay man lang. Basta't nilaga kami sa kubo. Mabuti na lang sa ganitong oras, nasa bayan pa sila Tio. Ano gagawin natin, Mikey? Bakit naman kasi ganito yung ginawa sa atin? Wala silang pakialam basta kinulong na lang tayo dito. Mabuti na rin to. Wala ang tiyo at tiya mo. Magagawa na natin sunugin yung mga salot na pananim nila. Nagtungo kami sa likod bahay at agad na natakam ako sa itsura ng mga gulay. Labanan mo, Sarah. Hindi ka dapat kumain yan. Tandaan mo kung bakit tayo nandito. Aabutin ko na sana ang isang pananim nang makita ang mga dugo sa ibaba nito. Basang-basa ang lupa sa ilalim nito. Mikey, tingnan mo to. Sinundan namin ang dugo na iisa na naman ang pinanggalingan. Sa bodega, sa dulo ng bukid. Baka nandyan yung ebidensya na gusto mong ipakita sa mga pulis. Baka makakita din tayo ng langis sa loob para madaling sunugin ang lahat. Kumuha siya ng malaking bato at nagsimulang hampasin ang malaking kandado. Pero hindi langis ang nadatna namin sa bodega nang mabuksan ito.
Agad naming tinakpan ang mga ilong namin dahil hile-hilerang naglalakihang kawit ang nakasabit sa bubong. At hindi normal na karne ang nakasabit dito, kundi katawan ng tao. At sa ilalim nito, mga dramang sumasalo ng dugo mula sa mga nakasabit na sa kapunuan ay tumatagas na sa lupa. Diyos ko! Ano yan, Mikey? Yan yung mga dinudumog ng mga langaw at kung ano pang insekto. Pinapapak nila yung laman ng mga tao. Tumango ako habang pinipilit na hindi maduwal sa mga karumalduman na eksenang nakikita namin. May mga maliliit na katawan dito, Mikey. Kailangan nating ipaalam sa mga pulis to. Ikinalulungkot ko, Sarah. Nasa ganitong paraan mo pa malalaman. Tia Hilda, alam niyo po. Alam niyo yung ginagawa ni Tio Ramil? Napatingin kaming dalawa ni Mikey sa boses ni Tia sa pintuan. Nagbuntong hininga ang matanda. Napakalungkot ng kanyang muka. Oo, Sarah. Nalaman ko yung mga pinaggagawa niya. Sa umpisa mga naliligaw lang na tao ang binibiktima niya. Pero naigihan siya, Sarah. Dahil nakita niya na wala naman talagang sumisita sa amin dito. Ano namang maaasahang hustisya dito sa bundok? Napakaraming nawawala at hindi na nakikitang muli. Paano niyo nasisikmura ang lahat ng to, Tia? Hindi niyo man lang pinigilan si Tio Ramil? Tama ang nanay mo. Hindi mabuting tao si Ramil. Kaya bago pa ako makawala, huli na ang lahat para sa akin. Binuksan niya ang manggas ng kanyang damit at dito namin nakita ang malaking peklat. Kinagat ka niya, Tia? Oo, Sarah. Ginawa din niya akong aswang. Kaya hinayaan mo lang siyang gawin to lahat? Biktimahin niya pati mga bata? Hindi ko siya napigilan. Kahit alam kong ginawa niyang pataba ang mga laman ng tao. Kahit alam kong mahahawa ang mga tao sa mga gulay, wala akong nagawa. Ganun na rin yun, Tia. Kasabot ka niya. Tama ka, Sarah. Hinayaan ko nga siya. Wala akong lakas ng loob labanan siya. Mapapatawad mo pa ba ako? Sinubukan ko naman, Sarah. Ginusto kitang ilayo dito. Tuwing gabi kinakandado ko ang pinto mo para maprotektahan ka. Pero ang mga tao, Tia, hindi naman sapat na sarili lang ang isipin natin. Kaya nga nandito ako, Sarah. Gusto kong makatakas na kayo. Kahit magalit na siya sa akin. Kahit anong gawin niya, handa ako. Magmadali na kayo. Dahil alam niyang nanuluyan kayo kay Belen. Siya ang nagsumbong sa barangay. Ang kapal talaga ng mukha ng tiyo mo, Sarah. Sige na at baka dumating siya. Tahakin niyo ang kakahuyan sa likod at pag narating niyo ang gubat, magtungo kayo sa dulo ng bayan, ha? Magiging ligtas kayo doon. Paano na kayo, Tia? Huli na ang lahat para sa akin, Sarah. Ako na ang bahala. Basta tumakas na kayo. Ano pong gagawin niyo? Wawakasan ko na ang kahibangan ni Ramil dito. Nagtungo siya sa likod ng bodega at kinuha ang isang malaking lalagyan. At base sa amoy nito, langis ang laman. Maya-maya ay binuhos niya ito sa buong bodega pati sa mga pananim. Hinatak ako ni Mikey patungo sa kakahuyan. Tumingin sa akin si Tia ng huling beses at tumango. Tumakbo kami ng tumakbo ni Mikey hanggang sa abutin kami ng gabi sa gitna ng gubat. Sinubukan naming iwasan ang mga kalsada na pwedeng daanan ni Tio Ramil mula sa bayan. Pero kalaunan, napansin naming naliligaw na kami. Teka, Sarah. Umupo ka muna. Kailangan natin magpahinga. Madilim na, Mikey. Baka abutan niya tayo dito. Kailangan natin makahanap ng paraan para makabalik ng Maynila. Paano kung mga taga-barangay na naman ang makapulot sa atin? Di ibabalik nila tayo dun. Subukan lang nila. Mikey, hindi naman... Pero bago pa ako makapagsalita,
Tinakpan niya ang aking bibig. Tinuro niya ang mga malalaking puno sa bandang dulo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang aking braso at hinatak ako para dumapa kami sa likod ng isang malaking bato. Nakita ko siyang nanginginig habang tinuturo ang aswang na nakadapo sa puno. Sumilip ako at nangilabot dahil nakangiti si Tio Ramil sa amin habang minamanmanan kami. Sige lang, subukan nyo pa magtago. Ganyan ang gusto ko. Takbo, Sarah! Yan ang gusto ko. Yung tumatakbo. Yung takot na takot. Naririnig ko mga pulso nyo. Nakakasabik. Sinubukan naming tumakbo ng tumakbo. Pero sa bawat kilos namin, tila ba andun lang siya sa taas ng puno. Naglalambitin at inaabangan ang bawat hakbang namin. Sa puntong ito, nanginginig na ako sa takot. Pinisil ni Mikey ang aking kamay at kumuha ng malaking bato. Sa ikinikilos niya ay alam ko na ang susunod niyang balak, kaya hinata ko siya pababa. Mikey, wala kang laban sa kanya! Tama ka! Wala kayo kalaban-laban! Sa isang iglap ay sinunggaban niya kami. Kinagat niya si Mikey at winasiwas ang katawan nito. Tumama ang ulo niya sa mga bato at nagkakagati na sa leeg ni Tio Ramil. Napasigaw ako. Tama na, Tio! Huwag po! Napatingin ang aswang sa akin. Ngumiti pa siya. Imbis na si Mikey ang kinagat niya, balikat ko ang kinagat niya. Sinipsip niya ang dugo ko hanggang sa tuluyan akong manghina. Maya-maya ay naramdaman kong binubuhat niya ang katawan ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Pero ang susunod na narinig ko, ang pag-iyak ni Tia Hilda. Binalik ako ni Tio sa bukid. Pinilit kong buksan ang aking mga mata sa mga naririnig ko sa mag-asawa. Nakita ko ang tiya na punong-puno ng dugo at nakahandusay sa lupa kaharap ng bodega. Bali ang kanyang kamay at hindi siya makakilos. Huwag si Sarah! Pamangkin ko siya, Ramil! Huwag siya! Walang makakapigil sa akin! Gagawin ko lahat ng gusto ko! Tama na, Ramil! Wala siyang kinalaman! Pero hindi siya nakinig. Kinuha niya ang binti ko at hinila ako papasok ng bodega. Sinubukan kong kumapit sa kahit anong bagay pero napakalakas niya. Hinampas niya ang ulo ko sa lupa. Nagdilim ang paningin ko. Hindi ko na naririnig ang pag-iyak ni Tia Hilda. Tumahimik na siya. Binuhat ako ni Tio Ramil at katulad ng mga katawan na pinatay niya, kinabit niya ang malaking kawit sa balikat ko kung saan niya ako kinagat kanina. Napahiyaw ako sa sobrang sakit. Hindi ko maigalaw ang mga kamay at paa ko. Tumawa ng tumawa ang aswang. Naglagay siya ng drum sa ilalim ng paa ko para masalo ang tumatagas na dugo mula sa akin. Gustong-gusto ko kapag sariwa ang karne. Napakasarap pag nakababad sa sariling dugo nila. Kaya talagang patok na patok ang mga gulay ko. Kita mo naman ang mga pataba ko, hindi ba? Hindi na ako makapagsalita. Sumigaw na lang ako ng sumigaw sa paghihirap ko. Gusto mo ba matikman ulit yung gulay? Ngumiti na naman siya at lumabas ng bodega. Maya-maya ay marami na siyang hawak na gulay at pilit niyang sinusubo yun sa akin. Wala na akong magawa kundi lunukin ito dahil pinapasak na niya sa lalamunan ko. Nagsimula akong makaramdam ulit ng pangangati sa gilagid. Gusto mo ba tikman niya kaibigan mo? Ibibigay ko sa sayo. Pagsaluhan natin siya. Huwag, Tio! Huwag po! Sa natitira kong lakas ay inangat ko ang aking binti at sinipa ang aswang. Sinalo niya ang aking paa at tumawa. Sinubukan ko ulit at dahil sa puwersa, nahulog ako mula sa pagkasabit. Pinilit kong hindi mamilipit sa sakit at gumapang ako sa sahig.
Inapakan niya ang aking balikat. Hindi ako makahinga ng maayos. Pakiramdam ko na durog ang dibdib ko. Dito ka lang. Kukunin ko yung kaibigan mo sa gubat. Sana buhay pa yun para sariwa natin niya makain. Pero bago pa siya makalabas, humarang si Tia Hilda sa pinto. Sinabi kong tama na, Ramil! Iho, ngayon na! Tumakbo si Mikey at binuhat ako. Kasabay nito ang pagbato ng tiya ng gasera kay Tio Ramil, na bigla namang nagliyab ang damit. Nahulog ang gasera sa mga nilagyan ng tiya ng langis kanina. Agad na nag-apoy ang lugar. Pakilimera ka, Hilda! Nagpambuno ang dalawa. Pinilit isara ng tiya ang pinto, pero napakalakas ni Tio Ramil. Hinila niya ang tiya paloob ng nasusunog na bodega. Sinubukan kong buksan ang mainit na pinto, pero pinigilan ako ni Mikey. Mikey! Si Tia! Umiling nang umiling si Mikey. Niyakap na lang niya ako. Maya-maya pa ay niliyaban din namin ang mga pananim sa bukid. Sinigurado naming walang naiwang gulay na pwede pang makain. Pinanood namin na magiba ang bodega sa init ng apoy. Kumalat ito. Pati ang kubo ay nadamay sa sunog. Hanggang sa wala nang natira sa tahanan at bukid ng dalawang aswang. Naghintay kami sa bahay ni Aling Belen habang sarado pa ang Maynila. Nang mawala na ang restrictions, nakabalik kami sa aming mga pamilya. Ang pagkamatay nila Tia, nabalitaan naming nirecord na resulta ng COVID. Kabilang ng iba pang mga kamatayan sa lugar. Sa umpisa ay hindi makapaniwala ang nanay ko sa mga kwento namin ni Mikey. Pero sa pagpapatunay ni Aling Belen, naintindihan na niya ang naganap. Nakatulong din sa pagtanggap namin sa pagkasawi ni Tia Hilda, na sa huling mga sandali niya, talagang pinili niyang lumaban at nagdesisyon siyang gawin ang tama. Kahit alam niyang mapapahamak siya, kahit buhay pa niya ang kapalit. Hanggang ngayon ay hindi namin makakalimutan ang March 2020. Hindi lang dahil sa pandemya na ginulo ang buong mundo, kundi dahil sa karanasan namin sa kamay ng isang walang awang aswang. Simula noon ay hindi na kami sumuway sa patakaran. Sumusunod na kami, lalo na kapag kaligtasan ang nakasalalay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat sa iyo, pati na rin sa mga tagapakinig mo.